Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal namin Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri at pinuluwalhati ka namin. Pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Pangalan higit sa lahat ng pangalan o Diyos, ano pa ang iyong mensahe, ang mabuting balita, na ang lahat ng tuhod at mga labi sa iyo'y magpupuri at ang bawat tuhod ay luluhod at magsasabing ikaw ang Panginoon ng Diyos. Umaasa kami, Ama, na sa hapon ito'y may gagawin ka sa aming mga buhay. You are Jesus Christ of Nazareth, the great baptizer. At inaangkin po namin na sa oras na ito, patuloy kang gumagawa ng kahanga-hanga sa buhay namin. Pagpalain niyo po silang lahat na nandito at patuloy mo, Panginoon, na sila ay buksan ang kaisipan at puso at matanggap kanila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kung paanong kaming naglilingkod sa iyo, tumanggap sa iyo at nagtitiwala, ganun din po ang gagawin mo sa hapong ito sa bawat isang naririto. Kaya Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala, pinagkakatagubilin ang gagawin mo at inaasahan namin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, aming purihin ang Panginoon. Hallelujah.
to the following verses, makinig kayo. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, nakikinig na kayo? Amen. Mahina? Amen. Nakikinig na kayo? Amen. Sabi po, Gawa Kabanata 1 talata 1 hanggang sumusunod. Mahal kong Teopilo. Sino si Teopilo? Tayong lahat yan. Hindi yan ako na kung sino, tayo yan, si Teopilo. Sa aking unang aklat ay sinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Wala akong kausap. Pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis. Huwag muna kayong aalis. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Ang mga salita ng Diyos. At dahan-dahang maupo. Sabi ko po dahan-dahan. Ibig sabihin dahan-dahan ganyan, o dahan-dahan. Pagkatapos niyong umupo, pumalakpak kayo ng apat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Para hindi po mag-feedback, alisin nyo ang tribel. I-off nyo lahat ang tribel. Kaya nag-feedback, ano? Diba? Naging normal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko naman sinabing pahinaan, kundi yung tribel lang aalisin mo na. Okay. Sabi ko yung tribel ang iyong i-off. No, hindi pahinaan. Ano? Kasi medyo pag malayo, hindi gasinong malakas. Okay? So, kanina pagtayo ko rito, parang nagulat kayo. Kanina pa lang yung iba inaantok, pero nung tumayo ako rito, bigla parang nabuhay. Para bagang nakakita kayo ng artista. Talaga po, lalo na yung mga pumapalakpak na yan, para kayo nakakita ng artista. Pero sasabihin ko po sa inyo, ang mga tumatayo rito higit pa sa artista. Sa mga tumatayo rito hindi maarte at hindi umaarte. Kami mga instrumento ng Diyos. Ay wag ko lang po kung inyong palakpak ay kaartihan. Sana po yung inyong palakpak ay papuri kay El Shaddai. Bigyan nyo nga yung the best para sa Panginoon. Sa inyo yung ngayon lang nag-CLSS. Taas ang kamay. Mga baguhan, salamat naman. Welcome to the family of El Shaddai. Pagpakan nyo sila. So, siguro pinaunawaan yung lahat mula kanina. Ang mga topics, naunawaan nyo po ba? Una labuhan lalo. Sino ang nakaunawa ng mga topics mula kanina? Yung iba hindi tumataas kasi hindi naunawaan yung iba.
Ulitin ko, sino sa inyo ang nakaunawa sa mga topic mula kanina? O yung iba nakigaya na lang tumaas. Naunawaan niyo yung introduction, ano? Mahalaga yun. Kasi yung introduction, naunawaan niyo kung ano yung inyong sinalihan, kung ano yung pinasok, kung bakit kayo nandyan, kung bakit kayo pumapalakpak, bakit kayo umiiyak, bakit kayo sumasayaw, bakit kayo ay nagtatatarang, bakit kayo may prayer request, bakit kayo nag-iikapo, bakit kayo ay pumapalakpak ng napakalakas, kung bakit kayo nagtataas ang kamay na hindi iniipit ang inyong kilikili. May amoy daw, sabi. May amoy daw. Hindi nyo iniipit, bigay na bigay talaga. Di ba? Yun yung introduction. Nalaman nyo lahat. Bakit ganun, ano? Mayroong iba kasi kapag nagdarasal na ganon. Ibig sabihin nyo are conservative. Hindi naman masama yun. Conservative. Ganyan po yung conservative. Bawal maingay. Bawal pumalakpak. Conservative po yung ganun. Pero hindi masama yun. Kasi may kanya-kanyang ano. Pero sa ating charismatic, talaga naman. Hindi mo iniipit yung kilikili mo, nakataas talagang ganyan. Dahil kapag nakataas ang kamay mo, nananalo ka laban sa masamang espiritu. Diba si Moses noon, nakikipaglaban sila? Sila, Israelita, sa pangunan ni Moses, ang kalaban nila ay Amalisita. Aba, nakataas ang kamay. Habang nakataas ang kamay ni Moses, nananalo sila. Pag nabababa, nangangawit ang kamay ni Moses, natatalo sila. Ginawa ni Joshua kinalangan ng malaking bato. Symbolizing Jesus, si Rock of our salvation. So, nakataas ang kamay ni Moses, halos maghapong. Alam mo, habang nakataas sila ang kamay, sa pangunan ni Moses, nanalo sila laban sa kanilang kamay. Kaya huwag kayong tatamad-tamad kapag nagdarasal na nakataas dapat ang kamay. Huwag nyo rin iipitin dahil kaya pagka nakaipit yung inyong naku, delikado po yun, baka magkado kayo. O diba? Yan po yan. At kaya nakataas ang kamay, nakabuka yung kamay sapagkat sumasahod tayo ng biyaya na nakakasundang. Tuloy-tuloy ang biyaya ni Lord. Kaya ang mga charismatic hindi nagkukulang sapagkat umaasa sa nagbibigay. Umaasa sa giver. Hindi natin inaasahan ang gift. Hindi natin inaasahan ang biyaya. Pero patuloy na binibigay ng Diyos. Amen? So kaya mayroong introduction. Alam niyo kung bakit nag-iika po. Sapagkat yan ang susi ng kasaganaan. Kapag nagbibigay ka ng ikapo, hindi pa ikaw nagbigay noon. Ibinalik mo lang yung para sa Diyos. At kapag hindi natin binabalik yun, ninanakawan natin ang Diyos. We are robbing God. At pag magnanakaw, hindi makapapasok sa langit. Tandaan nyo yan. Biglang tumahimik. Biglang nanahimik sila. Totoo po yan. Magnanakaw dito sa lupa, kinukulong eh. How much more sa langit, di ba? Malakay chapter 3, verse 1 to 10 yun. Hanggang hanggang 10. Sulat ni Malakias. So yun po yun, mga kapatid. At yun ang susi ng kasaganaan, susi na ikaw ay hindi salutin, hindi ikaw maalipin ng kung ano-anong gawa ng kaaway, kundi ikaw maging malaya sa kahirapan, malayang magbigay, kaya lalong pinagpapala ni El Shaddai. Para humina yung palakpakan. Kapag kasi pagbibigay, iniisip na mawawalan tayo, no? Para si Father kayo sinasabi niya, diba, no? So ganun po yun. Kaya mahalaga yung introduction. Ako pag nag-introduction, 3 oras. Totoo yan. Kasi we need to elaborate. To explain everything. Ipaliwanag ang lahat-lahat.
para hindi tayo maging ignorant. Sabi ni Propeta Oseas, "My people are perished and destroyed for their lack of knowledge." Ang aking bayan na niya ay napapahamak at nakamamatay dahil sa kanilang kamangmangan. Amen. Kaya marami ng Katolikong naging mangmang nawala, nalipat sa iba't ibang mga pananampalatayang mali. Salamat sa Diyos, hindi pa kayo naililigaw ni Satanas. Naririto pa rin kayo. Amen. At huwag kayong padadaya. Dahil pag kayo nadaya, naku, naligaw na kayo. Mga kapatid. Amen? Amen. Parang humina. Amen. Humihin si Lord. So yung tugon, kaya nakakaya naman, introduction. Kaya nalalaman, natututunan lahat-lahat. And we are belongs to Catholic Charismatic Renewal Movement. Yan, kasama tayo doon. Ito hindi ibang religion, hindi ito ibang sekta. Tayo ay support to our mother church, the Catholic Church. Yeah. Kausap. Kausap, sabi ko support ito eh. Diba? Yung po yun, mga kapatid. Yung iba, nagtayo, humiwalay na. O diba? Hindi nila sinuportahan yung itinayo ni Jesus. Ha? Ang simbahan tinayo ni Kristo ay banal. Hindi nangangahulugan tayo lahat ay banal. Pero ang Diyos na nagtayo ay banal. Kaya ang simbahan ay banal. 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 At ang founder ng simbahan ito ay buhay. Hindi patay. Kaya ang mga anak ng Diyos na charismatic ay mga buhay. Pag sinabi charismatic, you are gifted. Ano? Kaya yung gifts na binigay sa atin, gagamitin. We need to expose it. Ano po? We need to use it. Ano po, mga kapatid? Kaya we are charismatic. Kaya ang mga charismatic masasaya. Yung joy of the Lord nasa atin. Kara. Diba? Ano yung joy of the Lord? Kara. Diba? Kara, kara. Kara, 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 kara. Buhay doon, diba? Kara means joy of the Lord. Ano? Yung po mga charismatic. Hindi ko na pahabain pa kasi baptism na po. Ano? Akin lang nililiwanag. Baka may mga na-late, hindi na unawaan, hindi nalaman. Kaya dapat po ay malaman nyo. Dahil sabi ng John 8:38, chapter 8 verse 31-32, the truth will set us free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya pag kayo nagtapos na rito, tinitiyak ko sa inyo na kayong lahat ay susubukin. Pero pagkatapos naman na kayo subukin, dadanas kayo ng taksan-taksan o talaga naman siksik-siksi na tumatapaw na biyaya galing kay El Shaddai. Amen. Sabi ni Father kanina, ipapangalim yung oras na ito eh. Baka kayo matulog eh. So yun po yun mga kapatid. So after the introduction, kailangan po yung alam nyo na kayo'y mahal ng Diyos. Sino nakakalam na mahal kayo ng Diyos? That is the basic truth mga kapatid. Ang pangunahing katotohanan na dapat nating alam that we are, tayong lahat ay mahal ng Diyos. Walang hindi. Masama ka man o mabuti, ikay may buhay, and you know life is Jesus. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Si Kristo yung buhay. Kahit magnanakaw yan, may buhay siya because that is the presence of God. Ang hina. Kaya hindi nagtatangi ang Diyos. Yung buhay ng tao, iba sa buhay ng hayop. Ano? Tayo ang tawag sa atin, we are highest form of animal. But we are not belong to the theory of Darwin evolution. Hindi tayo papayag niyan. Ito nung gwapong yan, makakamukha ng punggoy. Hindi ko makapapayag na kung mukhang punggoy. Hindi ako makapapayag na kung mukhang gorilla. Ang theory ni Darwin, di ba? Evolution. Dahil they don't believe in God.
Di sila naniniwala sa Diyos. Ang tao lang nagmula sa unggoy hanggang sa maging na-develop ng na-develop, ayun, hanggang sa naging tao. Mukha yun. Hitsura ba? Mukha ba rin ano? Kitay. Ayun po mga kapatid. Ha? So yun po yun. Mahal tayo ng Diyos. We are created according to God's image. At yung image na yun, hindi nakahulugan ito na kahit ako, ikaw ay brown, hindi. Ang image na yun ay yung pong kung ano yung katangian ng Diyos. We have the spirit, we have the body, we have the soul. May kaluluwa. Yes. May espiritu. May katawan. The image of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit is in us. May katawan, may kaluluwa, may espiritu. And we are tripartite being. Kung may triune God, tayo rin po. Pero ba dito taong walang kaluluwa? Ha? Ha? Aba, di ba pag nag-aaway, wala kang kaluluwa, wala kang puso, ang sama mo! O di ba? Pag sinabing wala kang kaluluwa, masama kang tao. Nag-aaway kayo, hindi maranasan, hindi madama yung pag-ibig. Because you cannot give what you do not have. Kung wala yung Diyos sa iyo na Diyos na pag-ibig, hindi mo maibibigay ang pag-ibig. Yeah. Subalit sa tao may pag-ibig, mamamahal mo, maging sino ka man. May ang pinakamahirap na utos ng Diyos, love your enemies. Ibigin nyo ang inyong kaaway. Ha? Ang utos ni Satanas, mag-away-away kayo. Ang utos ng Diyos, love your enemies. Amen. So yun po yun mga kapatid. Ha? Ha? Yung mga taong walang kaluluwa, hindi sabihin ano, hindi patay. Hindi namamatay ang kaluluwa. Hindi ko namamatay ang kaluluwa. Ha? Yun nga ang inililigtas ng Diyos. Dahil ang katawang natin ito nagkasala na bubulok at papalitan ng katawang panlangit. Ha? Diba sa Apostles' Creed, ano sabi ron? Ito pa rin katawang ito ang mabubuhay muli pero mapapalitan. Ha? Diba sabi sa Apostles' Creed, ano? And life, sabi ron ay, we believe in the resurrection of the body. We believe in the resurrection of the body. Ang katawan natin pa rin ito yung mabubuhay na maguli, pero maiiba ng katawan. Pero yung pa rin yun, mapapalitan ng katawang panlangit, katawang hindi nabubulok, at katawang napakaganda. Amen. Yung po yun. Ay, tayo nagdadasal ng Apostles' Creed pero hindi nyo inuunawa ano. Sabi roon ay sumasampalataya ako. Ha? Diba? Sabi roon, and we believe in the resurrection, and the resurrection of the body and life everlasting. Oh, after death may buhay na muli. Kaya pag ang tao'y namatay, sabi ni Father kanina, kamatayan, di ba? Ano sabi yung kanina? Mamamatay ka rin. Sino hindi mamamatay sa inyo? Yun yung mga tao hindi nagkasala. Lahat ay nagkasala. Romans chapter 3, verse 23. All have sinned and fall short from the glory of God. Walang nakarating sa pamantayan ng Diyos dahil sa kasalanan na ginawa nila Adan at Eva. Amen. At ang kabayaran nun, sabi ng Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin ng kamatayan, spiritual death, pagkawalay sa Diyos. Pag ikaw ay namatay, na hindi nagbalik loob, tulad kanina ng mga topic, sa impyerno tayo pupunta, hiwalay tayo sa Diyos. Pero kung tayo nagbalik loob sa Diyos, tinitiyak ko sa inyo, magkikita-kita tayo doon sa buhay na walang hanggan sa langit. Sino gusto sa langit? Nasa kamay ng gusto sa langit.
tayong gagawin? Wag muna. Okay? Okay, wag muna. Ha? Pero tandaan niyo po, kapag tayo tumatanda na, ibig sabihin, ando na tayo sa waiting area. Sa departure. Nasa departure, nakasakay na ba kayo ng aeroplano? Ando tayo, naghihintay. Mga kapatid, kaya po, lahat mamamatay. Dahil nagkasala ang lahat. Pero tandaan niyo po, may pangako ang Diyos. Kaya ito ginagawa natin eh. Because of the promise, ano? At pinanghahawakan natin ang pangako ng Diyos. Amen. Hindi tayo nanghahawak sa pangako ng mundo. Hindi natin pinapanghawakan kung ano ang tatama bukas. Hindi natin pinanghawakan yun. Yung lagi mo sinasabi, Mami, ano tumama? Hindi yun. Magbago na tayo. Hoy, magbago na tayo. Huwag tayo umasa sa anong ng mundo. Umasa tayo sa pangako ni Kristo. Nanay, tawa ng tawa ka dyan. Tawa ng tawa si nanay. Baka mapautot ka dyan. Okay. Oh, mahalaga po yung pangako ng Diyos. Sinong nangahawak sa pangako ng Diyos? Yun. Yun ang gusto ng Panginoon. That after baptism, kailangan po, yun yung pangako ng Diyos sa atin. Ano? Hindi na tayo katulad ng dati. Dapat ganun. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, tapos ang bunga ng pag-ibig ng Diyos ay kaligtasan. Salvation. At ang kaligtasan ay na kay Kristo lang. Wala sa sino mang tao, wala sa samahan natin, ang kaligtasan at pangako ng Diyos ay na kay Kristo lang. Gawa, Kabanata 4, talata 12. Kay Kristo lang. Huwag kayong maniwala sa sabi-sabi ng mga tao na hindi kayo makakapasok sa langit pag hindi ko pinirmahan yung inyong ano. At pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo maliligtas. Kasinungalingan po yan. Ha? Dahil ang sinasabi ng banal na aklat, ang bunga ng pag-ibig ng Diyos, nagsisi tayo, nagbalik loob, kaligtasan. Ang kaligtasan ito ay na kay Kristo lang. Na kay Jesus lang. Mahina. Amen! Hindi naniniwala na kay Kristo lang ang kaligtasan. Diba? Kaya nga pag tayo nagdadasal, lagi natin sinasabi at the end of our prayer, ito po'y aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo at aming tagapagligtas. Pag kayo nananalangin at hindi nyo sinasama yun, ako, yung panalangin nyo hanggang kesame lang. Diba sabi ng Bible yun? The prayer that unlocked the door of heaven is the prayer addressed to the Father, sa Ama, in the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit. Yan ang panalangin na bubuksan ang langit. Mahina yan tayong palagpak. Alam niyo naman po tayo pong lahat ay nahawahan. Yung sabi kanina ni Brother Paul Sutin, sometimes our heart is contaminated. Pag the word contaminated, nahaluan. Halimbawa, tubig nahaluan ng lason, contaminated by poison, ay malalason ka. Tayo po ang pananampalataya noon, kailan ba dumating ang Christianity? Diba? More than 500 years pa lang. 15th century. Nung dumating ang Christianity rito, pero before, nang hindi pa dumating ang Kristyanismo, ano ang pinaniwalaan mo? Anito. Hindi po yung hotel na pinupuntahan ko noon. Iba na po ang pangalan noon ngayon, hindi na po Anito. Kasi po na-born again, naging Kristiyano po yung may-ari noon. Kaya ngayon po, iba na ang pangalan noon. Pampamilya na. Noon, wala pa ako sa Panginoon, doon ako napupunta sa Anito. Biglang liko sa mayumo, baka may makakita sa akin. Magsumo. Kaya yung po yun, tayo noon ay nandun sa paniniwala, anting-anting, nandun tayo na, sumasamba tayo kapag doon sa puno malaki, kung ano-ano pinaniwalaan na kasinungalingan.
Kasi wala pa noong Christianity. Wala pa noong ipinakikilalang Kristo. Sino bang nagdala rito? Si Magellan. Diba? Sa limasawa unang Eucharistia na ginawa. Sa 5 ang asawa. Diba? Sawa Island. Diba? Kasi po noon, yung hari, yung nag-ahari noon doon sa ano yun, dahil ano noon, hindi bawal mag-asawa ng marami noon. Kaya 5 ang asawa. Noong hari-hari noon, noon sa ano. Ganun po yan mga kapatid. Yung ba na pag-aralan ang Philippine history? O geography? Yung po yung mga kapatid. Kaya mahigit 500 taon ang Kristyanismo. Pero bago dumating po yun, naniniwala tayo, tawas, anting-anting, amulet, yung mga medalyon, kung ano-anong galing sa na yun daw ay makapag-ano sa'yo. Kaya mayroon dumating na agima, nardong putik, mga ganun ba? Kasi wala pa noong Christianity. Kaya tayo nahawahan, we are contaminated. Halo-halo parang yung ating pananampalataya, chapsoy. Yung chapsoy po, kinakain yung gulay yun. Pero wag na yung pagsasamahin yung inyong pananampalataya na chapsoy, halo-halo, o ano-anong paniniwala. Naniniwala sa reincarnation, Buddhism po yun. Naniniwala sa Taoism, naniniwala sa kung ano-anong Hinduism, lahat-lahat. Isa lang ang dapat nating paniwalaan, ang turo at aral ni Jesus. Ang hina. Ang hina. Diba gawin ni Jesus doon? Sa John chapter 8, verse 31, kung patuloy kayong susunod sa aking aral ni Jesus, tunay na kayong mga alagad ko, makikilala niyo yung katotohanan, si Jesus yung katotohanan, at ang sabi ron, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. The truth will set us free. Mga kapatid, yun po ang kaligtasan. Si Kristo yung kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagtanggap ni Mama Mary, di natin dapat ihiwalay ang naging papel ni Mama Mary dahil tayo nasa katolikong pananampalataya. Dahil yun ay kasama sa 10 utos ng Diyos, irespeto mo ang iyong parent, ang iyong magulang. Gaano pa kaya yung nanay ni Jesus? Amen. Ang hina. Amen. Grabe. Amen. Pumalakpak nga po yung hindi naniniwala. Yung naniniwala, pumalakpak nga ng malakpak. Yung po yung mga kapatid. Bunga ng pag-ibig ng Diyos, kaligtasan. At kapag kayo naligtas, may bago ang buhay. Meron ba namang bagong buhay kung hindi kaligtas? Yung hindi po ligtas, hindi po bago ang buhay. Kaya magnanakaw pa rin, chismosa pa rin, tumataya pa rin sa loto, tumataya pa rin sa wedding. Nagsasamba na pero, mali-mali ang tamama. Baguhin nyo na yun. Kapatid, maawa kayo sa inyong sarili. Mahabag kayo sa inyong mga anak. Nagagayahin kayo pagdating ng panahon. We are the model to our family. Hindi ko ano yung ating kinagistan yung palanin, pamana mo, kaya pati sakit pinamana natin. Sabi ron ay, high blood ako kasi ganito ang yun ang lahi namin, binamana mo. Huwag niyong ipamana yun. Yung bunga ng kasalanan natin nun, dapat huwag na magsuffer yung ating mga anak. At mapuputo lang yung sumpang yun kung totoo na 100% natin tatanggapin si Kristo. Sabi kanina sa topic, i-renounce. Ibig sabihin ng renunciation, itatakwil si Satanas at ang kanyang mga gawain. Pag sinabing tinakwil mo yung gawain ni Satanas, hindi mo na dapat ulitin. Pag-uwi nyo, tanggalin nyo na yung mga nakadikit na pulso doon sa inyong dingding. Kung naniniwala kayo doon sa mayroong
Mayroong bilog na kayo, may salamin dito, kung ano yun, sabi niyo swerte, tanggalin niyo yun. Inaaya niyo ang mga demonyo pumasok sa bahay niyo noon. Ha? Yung so, ibig sabihin nun. At kung sa inyong mga bahay at tindahan niyo kung kayo may negosyo at mayroon kayong gumaganyan, pinapayapay at pinapapuntan niyo yung demonyo sa inyong lugar. Yung ganun yung pusa na gumaganon-ganon. Yan. Alisin niyo na yun. Hindi yung Diyos. Isa na ang dapat nating asahan. Yung pangako. Ang Diyos na nangako. Si Kristo. Dami-dami kasi kung ano yung nakatapal nyo sa inyong katawan. Gagaling daw kayo kung ano tinapal sa inyo yan. Yung bang tela na dumidikit at mayroong sulat-sulat. Di ba nanay? Alam mo rin yun. Biktima ka. Kung sipin mo yan, ako po'y mabiktima nun ako. Yung mukha ko po'y namaga. Bakit po? Kasi yung pitong triangle ng bao ng nyug na gano'n, sinusunog sa kandila na gano'n, tapos tinusok na tinusok sa mukha. Kasi nahihiang ko raw yung nuno sa pulso. Sabi ko, buti na lang yung mukha ang namaga, hindi ko ano yung nahihiang ko. Siguro ang hirap nung kung namaga. Siguro ang hirap siguro. Buti na lang yung mukha ko yung namaga. Eh wala pa ako sa ganito, di ba? Yung mga ninuno natin, yung mga nanay ko, lula ko talaga, dinala ko sa ambulari. Kaya po, wag kayo magtataka kung bakit nagkaganyan yung mukha ko na bukas. Alam po yun nun. Totoo po yun. Alam mo naman yung mukha ko, yung itsura ko. Iba po yung mukha ko. Kung nakita niyo po si Alden, ganun-ganun ang mukha. Hindi kayo makakaniwala. Naku po, kung wala kayo panampalataya, hindi talaga kayo maniniwala. Pero noon po talaga, iba po yung itsura ko noon. Kaya lang nagkaganyan yan, dahil nga po doon sa ginawa niyo. Ako noon, iba yung katawan ko noon. Siguro po napanood niyo po ako doon. Noon, nung itinitinda pa yung DVD. Kasi nabiktima po ako niyan. Ayun pala camera na nakalagay doon sa aming kwarto na. Kasi nung mahilig ako sa board show, mahilig ako sa mga kung ano-anong ginagawa. Yung pala, may camera pala yun. Yung pala binibinta na yung aming mga sariling katawan. Eh at least naman, hindi nyo pa ako kilala nun. Iba yung itsura ko ngayon. Pero pinagsisihan ko po lahat dun. At dahil sa aking pagsisisi, pinalaya ako ng Panginoon, yung dating abang-aba at mahirap, yung dating napakaraming sakit, ngayon, good health, at yung dating walang bahay may bahay, yung dating walang pagpapalang siksik-liglig. Bakit po? Yun ang pangako ng Diyos. Yun ang pangako eh. Kaya po yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan hindi lang sa ating kaluluwa, kundi yung nagaganap sa buhay natin. We will experience God's promises. At ano yung pangako ng Panginoon? And God will supply all our needs according to His riches and glory. Sabi ng Philippians 4:19. At ang sabi ng Panginoon sa John 15:7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin nyo namin yung maibigan, ibibigay! Di tayo noon hingi ng hingi, hindi nadating. Bakit? Ang daming balakid, ang daming hadlang. Galit ka sa biyanan mo, galit ka sa nanay mo, galit kayo mag-away kayo mga kapatid. Lahat kung ano-ano mga espiritong nandiyan sa puso natin noon. Kaya, yun, may sakit, naghihirap, kami nararanasan kasi ang daming balakid sa puso. Daming kaagaw. Parang yung awitin, ano? May kaagaw pala ako sa piling. God is a jealous God. Ha? Kung may kaagaw ang Diyos sa atin, ako tayo rin na magsasuffer. You will not experience God's promises. Hindi mo mararanasan ang pangako ng Diyos kung tayo'y mayroong mga hadlang sa puso.
Ibig sabihin nun, hindi ka pa rin ligtas. Wala ka pang bagong buhay. Because new life, after salvation, new life is the evidence that you are truly saved. Ang ebidensya na ang tao'y ligtas dahil niligtas ni Kristo ay nakikita sa bagong buhay. Sabi nga, by their fruits you shall know them. Makikilala natin ang isang puno sa bunga. Hindi sa bunganga. Mga taong chismosa, mga taong madadak. Hindi po sa bongga ng buhay na hindi pa magpapasko para ng Christmas tree yung katawan mo sa kung ano-anong mga nakasabit dyan. Hindi po yun. Nanay. Hindi po yun ang ebidensya. The evidence that we are truly saved is new life. May bago kang buhay. At ang buhay na yun ay yung buhay ni Kristo. Yun yung life in Christ. Purihin ang Panginoon. At kung may bagong buhay ka, that is now the time that you are qualified to receive the ultimate promise of God, which is the Holy Spirit. Yeah. Kaya yung ba hindi pumapalakpak, hindi ba sila qualified? Lahat may qualified? Kasi pag may bagong buhay tayo, yun ang ibig sabihin, qualification to receive. Yung sabi doon sa binasa ko, wag muna kayong aalis sa Jerusalem. Bago si Kristo umakyat sa langit, nabuhay na muli si Kristo noon. Nag-resurrected na si Kristo. At bago siya umakyat sa langit, pinilinan niya ang kanyang mga apostol na wag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sila kasi hiningahan na ng Panginoon at sinabi na, receive the Holy Spirit. Nung sila'y magkakasama doon sa kwarto. At pagkatapos sinabi ng Panginoon, wag muna kayong aalis sa Jerusalem. Maraming umalis. Pag sinabing Jerusalem, holy place, yung inimpart ni God, yung ibinahagi ni Jesus, na buhay na kabanalan at pagiging matuwid, ay huwag nating aalisin dahil para tayo tumanggap ng kanyang pangako. Yung sabi roon, kung binautismuhan kayo ni Juan Bautista sa tubig, susunod ay babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Ay, sabi kayo yung Brother Jun, bakit mahalaga ang Holy Spirit? Ito ang nagpapabago sa atin tuloy-tuloy. The Holy Spirit transform us. Tina-transform tayo. Kasi yung buhay, life yun eh. Pero, yung transformation, yan po'y constant, yung po ay dahan-dahan through the power of the Holy Spirit. Kaya po, the Holy Spirit, once na ito'y ni-receive natin, siya na yung masusunod. Actually, yan ay tinanggap na natin nung tayo na-baptize sa ating simbahan. Kanya lang, tayo'y mangmang pa. Para baga kayo nagtimpla ng kape, 3-in-1, hindi mo hinalo. Nung tikman mo, bakit yan ang lasa nito? Panay ang dagdag mo ng asukal, di mo naman hinahalo. Pagdating doon sa ilalim, bakit ito kape ito? Habang lumalalim doon sa baso, ay tumatamis. Kasi hindi mo hinalo. Kung hinalo mo yun, sobrang asukal na yun. Sobrang tamis na. Ganun ang buhay natin, Kristiyano. Dahil tayo'y walang alam. Sabi ng Bible, lack of knowledge, lack of wisdom, and the result is, sabi ron, perish and death. Kamatayan. Ayun po yung mga kapatid kay Kristo.
Kaya mahalaga po yun. Tinanggap na natin yun. Kaya ito tinawag na charismatic renewal. Nire-renew lang natin. Kung kayo nagpakasal, umabot kayo ng 50 years, nakasal na kayo, ay golden wedding. Nagkakaroon kayo renewal of your vows. Yan po yun sa atin. Yung charismatic na ito, baptism in the Holy Spirit is renewal of your commitment in God. Amen. Yun po yun. Kasi tayo nun walang alam. Kaya marami tayo, naliligaw tayo. Kung hindi po ako dumaan sa ganito, siguro po nandun na rin po ako sa mga ibang sekta. Pero thank God, nandito na ako sa El Shaddai, dito na nalaman ko ang katotohanan. At dahil sa katotohanan ito naman, nagsishare na ako ngayon sa inyo. Amen! Kung po pumapalakpak na yan, tsak pagpuhin nyo, napakaraming biyaya. Kaya ano sabi ng Panginoon? Hindi lang nagta-transform sa atin ang Holy Spirit, kundi nagbibigay ng power. Sabi roon ng Acts 1:8, and you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness from Jerusalem to Judea and Samaria and to the uttermost part of the earth. At kayong lahat ay tatanggap ng kapangyarihan. At kayong lahat ay magiging mga saksi ni Jehovah. Jesus the Jehovah Jireh. Kaya mayroong relihiyon pinangalanan nilang Jehovah's Witnesses. Iyon doon na kinukay. You will be my witness. Sabi ng Panginoon, magiging kayong mga saksi ko. Mula sa Jerusalem hanggang Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig, kasama doon ang Lipa City, Batangas. Ano po ang gawin natin? Dahil tinaglay natin ang kapangyarihan when we were baptized at kayo nire-renew, mapangibabawin. At malaman natin na ang Holy Spirit ay dapat siyang manguna sa atin, hindi natin siya pinangungunahan. Siya ang dapat masusunod sa buhay mo because your body is His temple. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Our body is the temple of the Holy Spirit. Our body is the temple of God. So pag pinapangibabaw, hindi tayo nangunguna. Ang nasusunod tayo sa halip na yung Holy Spirit na tinanggap natin. That's why we remind everyone, pinapaalalahanan tayo ngayon to renew our commitment of our faith. Na ang dapat nangunguna sa atin ay ang Diyos. Yung presensya niya, ang Holy Spirit na tinanggap natin. At ang pangako niya, yung Espiritong yun ang magbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng sumampalataya. Ibig sabihin ng kapangyarihan, hindi ka maano ng diablo, ano man ang mangyari sa iyo, paghawakan mo, that you have power! In your power! 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 Amen? Tinanggap na natin, di ba sabi pa nga ng Panginoon, all powers in heaven and earth was given to me by my Father. And those who receive Jesus, that power is in us. Ang kapangyarihan yun ay nasa sa atin kung tinanggap po ng totoo si Jesus. Kaya sabi ng Mark chapter 16, from verse 16 to the following verses, silang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Amen. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. Dumampot man sila ng ahas, hindi sila maaano. Ni uminom ng lason, hindi sila mamamatay. At ang sino mang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling! 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 That is power. Naku po, kung i-exercise natin lahat ng yan, malulugi ang lahat ng hospital. Kung i-exercise lang natin. Ako po,
69 years old na pero good health. Why? Because I always exercise what Jesus said. Ano ang sinasabi ng banal na aklat? We need to hold it. Kailan panghawakan po natin ang salita ng Diyos? Hindi yung pinanghawakan mo ay yung ating more siya. Panghawakan nyo salita ng Diyos. At pag hinahawakan nyo salita ng Diyos, paglabas mo ng pintong yan, your life will never be the same. Ang kagandahan kapag nasa atin ang Diyos at hindi natin pinangunahan ang Diyos, sinunod natin ang Diyos, yung future mo magiging maganda. Diba sabi yan ng Book of Jeremiah? Kasi ang Diyos naman ang nagbibigay sa atin ng magandang future. Kaya pag sinunod nyo ang Diyos at hindi nyo pinangunahan ang Diyos, yung future nyo magiging maganda. Amen. Matutupad. Bakit nagkakagan nyo ng buhay natin? Kasi di natin sinusunod yung pangako ng Diyos. Kaya wasak ang tahanan. May asawa na nakikisali sa iba. Bakit? Hindi natin sinunod yung gusto ng Diyos. Huwag kayong aayon sa divorce law. Wawasakin ang lahat ng tahanan yan. We are against divorce. We are against sugivil. Because sugivil, nandun nakapaloob yung same-sex marriage. We are against. That is the work of the devil. Ba't tingin nyo sa akin? Amen. Always remember, our gender, hindi tayo ang pumipili ng ating kasarian. Diyos ang nagbibigay ng kasarian ng tao. Diba? Yung ibang mga tao ngayon, pero may cue pa sa huli, nag-iisip para kung ano siya. Labo-labo, no. Iniisip mo pa kung sino ka. Lalaki ka ba o hindi? Alam mo naman yun humarap ka sa salamin, umihingi ka. Alam mo kung sino ka, alam mo kung ano ka. Sasabihin mo, hindi mo alam kung ano ka. Mga kapatid, naliling lang tayo ng demonyo. Always remember, the devil is a liar. At kung ang tao ay sinungaling, ang ama mo ay Satanas. And always remember, Revelation 21 verse 8, liar, go to hell. Ang lahat niya ng sinungaling ay mapapasapuin ng impyerno. Okay? Wala na akong oras. Introduction pa lang po yun, pero okay, magbabaptize na po si Jesus. Kasi nakikita ko ready na kayong mabaptize. Ready na ba kayo mabaptize? Pag tayo na-baptize, magkakaroon kayo ng kakaiba. So yung po pala, ang pangatlo po pala, ang purpose ng Holy Spirit not only to transform, not only to have power, but to yung pabanalin, sanctifier. Ang Holy Spirit po ang nagsasanctify sa atin, nagpapabanal sa atin. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15, yamang ang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal kayo. You cannot do it unless the Holy Spirit is in you. Hindi natin magagawang mabuhay na may kabanalan maliban na ang banal na Espiritu ay sumaatin. Because no one is holy, no one is righteous, only God. That's why His holiness and His righteousness, once you receive Him in your life, pag tinanggap mo sa buhay mo, ibabahagi ng Diyos sa iyo yung kanyang kabanalan, yung kanyang. Kung ano yung kainin natin, yun magiging tayo. Yung kinakain ng mga tao kaya nagkakasakit, umi-epekto sa katawan ng tao. Kaya kung yung salita ng Diyos ay pagkain pang-espiritual na tinanggap nyo, yun ang magiging buhay natin. It has power.
salita ng Diyos buhay at mabisa. Hebrews chapter 4 verse 12. Ito ay kagaya ng taba na tigkabilay talin. Tumatago sa mga kasukasuan, sa mga buto, sa mga utak ng tao. Natataho, nalalaman ang iniisip ng bawat isa. Pag tayo po'y nabaptize, huwag niyong pangungunahan ng Diyos. Susundin niyo siya. Kanina sabi ni Brother June, yung renunciation came from the root word announce. So, kailangan wag mong ibubulong, sasabihin mo. Kasi lahat naman tayo makasalanan eh. Ako, kayo, tayong lahat. Bakit ka mahihiya sa katabi mo? Eh, pare-parehas naman tayo na makasalanan. Na gustong lumaya at gustong maging banal at maging matuwid. Kaya wag mong sasayangin ang pagkakataon. Ito na ang oras para isuko mo lahat. Pag naisuko mo lahat yan, iba na ang pagsamba mo. Makakaranas ka ng yung bang prophetic utterance na kung saan hindi ka na manghihinayang sabihin ang mga papuri. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Grabe ka, Lord. Grabe ang pag-ibig mo sa kanila. Oh, we praise you. Hallelujah. Hindi ka manghihinayang sabihin ang mga papuri at mga pasasalamat sa Diyos. Yung iba nahihiya eh. Ayaw sabihin. Para kapagpapalain. So yun mga kapatid. At magkakaroon ka ng pag-ibig at pagmamahal sa salita ng Diyos. Kasasabihan mo, panghihinayangan mo kapag hindi ka nakadalo. Panghihinayangan mo kapag hindi mo narinig yung magagaling na preacher ng Batangas. Nasasabihin mo, sayang naman, hindi ko narinig. Ganon kapag kayo nabaptize, kasasabihan mo ang salita ng Diyos. Hindi ba yung pinasasabikan mo, lagi kang nandun sa Starbucks? Samantalang itong salita ng Diyos mas masarap kaysa sa coffee sa Starbucks. Diba may mga pagkain tayong binabalik-balikan natin? Kung ano yung masarap doon sa lugar na yun, kahit anong layo, pupuntahan mo. Ganon ang salita ng Diyos kapag tayo nabaptize, hindi ka manghihinayang. Hindi yung panghihinayangan yung pamasahe mo. Hindi yung panghihinayangan na kayo inaantok na. Hindi yung panghihinayangan na kayo nakangawit na. Hindi yung panghihinayangan yung date mo sa girlfriend mo. Kundi magpapasalamat ka palalo sapagkat naranasan mo. Amen. Sana po kayo. Okay. Magagawa nyo na po ang lahat. Kaya yung mga charismatic na totoo talaga sumisigaw kapag nagpupuri. Hindi sila nahihiyang sumayaw, yung dancing in the spirit. Hindi sila nahihiya na lumuhod. Hindi sila nahihiya na ibigay ng buong buo ang kanilang buhay sa Diyos. Diba yung sabi ng Romans 12 verse 1, ialay nyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamban nyo sa Diyos. Giving yourself with all your heart, without hesitation and without reservation, ibinibigay ng buong buo. Kaya ngayong oras na ito, kung kayo mayroong mga anting-anting, bigay nyo sa akin ngayon. Ay, mga preacher, punta na kayo dito. Kunin nyo yung lahat ng anting-anting nila. Tanggalin nyo kung saan nakadikit yun. Wag lang doon sa may private part, kung anong nangyari sa inyo dyan. Tanggalin po, tumayo na po kayo. At kung mayroon po mga nakadikit anting-anting, kung ano po nasa bag nyo. Tayo na po tayo. Tayo na po tayo. Okay? Baka po mayroon kayong susuko, susurrender, bigay po sa mga preachers natin. Wala po? Wala po kayong susuko? Yung po mga nakalistang numero na inaalagaan nyo, surrender din po. Kung mayroon po kayong sigarilyo at gusto nyo lumaya sa bisyo, isuko nyo po. Kung hindi nyo po dala, mamaya sa renunciation, sasabihin nyo, sinusuko mo yung bisyong yon. Kung kayo umiinom pa ng alak, isuko nyo po yun. Kung kayo po ay mayroong mga bisyo na lagi nyo nagagawa na hindi tama, isuko po natin yan. Even the last of the flesh, pita ng laman, na kung tayo nakakalipin ang mga bagay na yun, isuko po natin sa Diyos. Lahat-lahat. Sapagkat
hindi dapat may kaagaw ang Diyos sa atin. Taas po natin ating kamay. Mataas na mataas. Just close your eyes and concentrate in the presence of the Lord. Change my heart, O God, and make it ever true. Baguhin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Alisin mo, Panginoon, ang mga balakid. Close your eyes. And let's feel the presence of God as you are talking to Him. Nakikipag-usap ka sa Kanya. It's now the time to surrender your life. You can open your lips. Buksan niyo ang iyong puso. Buksan niyo ang inyong labi sa Kanya. Kayo magsabi kung ano ang nais niyo sa Panginoon. Naghingi ng tawad, pagpapatawad, pagtatakwil kay Satanas, pagtatakwil sa lahat ng kanyang ginagawa, pagtatakwil sa mga maling paniniwala. Banggitin nyo ng inyong labi. Sabihin nyo sa Panginoon, tinatakwil mo si Satanas at ang kanyang mga gawain. Sabihin mo sa Panginoon ang lahat-lahat, yung iyong nagawang mali, yung iyong nagawang pagkakasala. Ask Him to forgive you, forgive us. Yes, yes. Kong kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. At mula po ngayon, itinatakwil ko si Satanas at ang kanyang mga gawain, ang kanyang mga kampon, itinatakwil ko. At mula ngayon, Panginoong Jesus, tanging ikaw na lang ang maghahari sa aking buhay. Ikaw ang masusunod. Ikaw ang siyang aking Diyos at Panginoon. Mula po ngayon, sa iyo na po ang aking buong pagkatao
ikaw ang masusunod. Now raise up your hands to God. Jesus, remember the baptizer, and He will baptize him. He will baptize you in His Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Do not reject. Accept Him. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own gentle way. Come with your own special way. Yes, Holy Spirit, come like a spring. Come like a spring in the desert. Yes, O Lord, we invite you, Holy Spirit. To the wilderness of snow. Yes, Holy Spirit. Lord, let your speaking in power touch me and make me whole. Now let's have the song softly. Panginoong Jesus, narito ang iyong mga anak. Narito ang mga nakinig ng iyong mga salita. Sila po ay handang pabautismo sa iyo sa Espiritu Santo. At ikaw ang aming inaasahan na great baptizer. Your promise, O Lord. At inaangkin namin, Panginoon, ang iyong pagkilos. Inaangkin namin, Lord God, na kumikilos ka na sa mga oras na ito. At gumagawa ka ng himala sa aming buhay. Jesus, your name is powerful. That's why we let you, Lord, to baptize them. In the name of Jesus, receive the baptism of the Holy Spirit. Ang gabi nyo ang pag-baptize ni Jesus sa Espiritu Santo. You can open your heart.
receive the baptism of the Holy Spirit. Yes, yes, come on. Pagdalihan mo kayo at then compare nyo. Kaya mamaya na lang. Come on, come on. Feel it, feel it. Come, Holy Spirit, we invite you. Baptize them, Holy Spirit. Baptize them, Holy Spirit.
sino po? At least mayroong magpatutungo muna dito sandali. Ano naranasan mo? Halika dito. May microphone dyan. Dito po. Ano po yung naranasan mo? Dito po sa gitna. Bigla akong nanilikat sa tayo. Parang kumilos ang banal na espiritu. Tapos yung mga sinuwi ko, bigla na wala bigla. Tapos salita na ako ng salita. Umiyak ka kanina. Umiyak ako na. Na-slave ka. Hindi ko akalain. Wala ko pala. Amen. Salamat Okay, sa harap ka rito. Taas mo ang kamay mo. Ako pala sa akin. Close your eyes. Yan. At surrender mo ang buhay mo. Father in heaven, I pray for God. Confirmation of the pray for God. In Jesus' name, receive siya sa kanya. Praise God. Palakpakan si Lord. Sino po yung nakaranas na mainit? Ay, napakainit, pero malamig naman dito sa kwarto. Mainit po. Wala. Anong naranasan ng iba? Gumaan. Anong naramdaman mong gaan? Parang bulak. sama ng loob. Parang aray po. Dapat. Yun yung balakid. Opo. Parang kung nawala lahat sa akin. Amen. Talaga pong nawala. Taas mo po ang kamay mo. Taas mo po ang kamay mo. Just close your eyes. Surrender your life. Father in heaven, I pray, Lord God, na siya po ay nabaptize mo. We pray, touch in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yan mo lang dyan. Okay? Yung po nakaranas ng masaya. Masaya. Wala. Wala. Walang nakaranas ng masaya. Eh, alika dito, masaya ka pala. Nakawitin ako eh. Pero umiyak ka kanina, di ba? Di ba? Pero masaya. Ako po ay talagang nakaramdam lalo ng lakas. At talagang pinapatunay lalo ng Diyos na ang taong naglalaan ng oras ng kanyang sarili sa salita ng Diyos o lalo sa pagsimba. Kahit dumaan ang napakaraming pagsubok at problema, sa totoo lang po, ay hindi lang ang asawa ko ayaw ako'y paaalisin, pati mga kapatid ko, kasi ang asawa ko ay hindi na nakakakita ang dalawang mata, pilyon, talaga po na kailangan siya igay. Pero alam nyo, ang sabi ko, ang tatanggapin ngayon, mahigit pa sa tumama sa lato. Kasi kung wala ang banal na espiritu, walang makakapasok sa langit. At hindi magtatagumpay kung wala ang banal na espiritu. Salamat sa Diyos! At ako'y lalong pinasasaya sa kabila ng ako'y ang daming problema, pero hindi mahalata dahil anak tayo ni Yahweh at Shaddai sa Katolik. May close your eyes at magtiwala ka, Lord. I claim, Lord God, that you was already baptized. In Jesus' name, hallelujah. Sino pa nakaranas dito sa mga kabataan? Ito. Sister, ano naranasan mo? Nahihiya. Ikaw, ano naramdaman mo? Halika dito, dali. Huwag mo ikahiya yung gwapo mo yan. Mahihiya ka. Ano naramdaman mo? Ako ay paramdam. Tumaan. Tapos, Tapos ko ay wala ko bigla ako nalulun. naluluha. Magpakatigas-tigas ang puso natin sa Lord. Pag binigay mo ang sarili mo, hindi yun nangangahulugan na ikaw ay weak, kundi nangangahulugan na ikaw ay nagpakababag sa Panginoon. Ang nagpapakababag sa Panginoon, kanyang itataas. Okay? Taas mo ang
kamay mo. Father, I pray the confirmation na siya po ay nabaptize. In the name of Jesus Christ of Nazareth, receive the baptism in Jesus' name. Okay, mayroon pa po ba? At wala na, no? Ito wala na nanay natin. Ano po nanay? Ano naramdaman? Magaling na. Magaling na. Magaling na magaling. Hindi na kayo tataya. Hindi na. Hindi na. Tataya ba? Sasaya? Hindi na tataya. Sasaya. In the name of Jesus Christ. Okay, tayo po tayong lahat at palagpakan ng malakas si Lord.